is the everlasting God, the eternal God that is in control of everything. He is the same yesterday, today, and tomorrow, and forever. So we praise the Lord that we can have Him as our protector, as our provider, and as our defender. Mga minamahal ko sa hapong ito, once again, if you have your Bible, now open your Bible in the book of 2 Timothy chapter 4. 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 5. 2 Timothy chapter 4, verses 1 to 5. Okay? Ang sabi ng Bible, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who is the judge, the quick, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word, be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But what's thou in all things? Endure afflictions. Do the work of an evangelist. Make full proof of thy ministry. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have put a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there was laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give to me at that day, and not to me only, but unto all them also that love His appearing. Diniritso ko na po hanggang verse number 8. Now, as I have promised to you, that ngayong hapon na ito, dadala ko ng mensahe na pinamagatan kong pandemic versus praying and preaching. Pandemic versus praying and preaching. Okay? Ngayon po, nais kong ipakita sa inyo, sabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Dito po, inahalintulad ni Apostle Paul ang kanyang buhay Kristiyano sa isang digmaan, sa isang pakikipaglaban. At ngayon, hapong ito, nais kong isipin nyo yan. Yan ang mag-iikot, lararo sa ating isipan, that we are not in the easy ground. We are in a battleground. We are not in a time of enjoyment. We are in the time of difficulties and crisis. Now, nais kong tingnan nyo ito. Ito ang sabi ng presidente ng Uganda. Nakuha ko po ito, itong gagamitin kong introduction sa inyo. President Kaguta Museveni. Sabi niya ito, warns against people misbehaving during this COVID-19 period. God has a lot of work. He has the whole world to look after. He cannot just be here in Uganda looking after idiots, sabi niya. Below is his reported statement. Basahin ko po sa inyo ito at nais kong pakinggan nyo ng mabuti. In a war situation, kung kayo din nasa labanan, in a war situation, nobody asks anyone to stay indoors. You stay indoors by choice. In fact, if you have a basement,
You hide there for as long as hostilities persist. During a war, you don't insist on your freedom. You willingly give it up in exchange for survival. During a war, you don't complain of hunger. You bear hunger and pray that you live to eat again. During a war, you don't argue about opening your business. You close your shop if you have the time and run for your life. You pray to outlive the war so that you can return to your businesses. That's if it has not been looted or destroyed by mortar fire. During a war, you are thankful to God for seeing another day in the land of the living. During a war, you don't worry about your children not going to school. You pray that the government does not forcefully enlist them as soldiers to be trained in the school premises now turned military depot. The world is currently in a state of war. A war without guns and bullets. A war without human soldiers. A war without borders. A war without ceasefire agreements. A war without a war room. A war without sacred zones. The army in this war is without mercy. It is without any milk or human kindness. It is indiscriminate. It has no respect for children, women, or places of worship. This army is not interested in spoils of war. It has no intention of regime change. It has no concern about rich minerals resources underneath the earth. It has not even interested in religious, ethnic, or ideological hegemony. Its ambition has nothing to do with racial superiority. It is invisible, fleet-footed, and ruthlessly effective army. Its only agenda is to harvest death. It's only satiated after turning the world into one big death field. Its capacity to achieve its aim is not in doubt. Without ground, without ambitious and aerial machines, it has bases in almost every country of the world. It is coronavirus, also known as COVID-19, because it announced its destructive presence and intention in the year of our Lord 2019. Kaya sa tinawag ng ganyan. But listen to this. Thankfully, this army has weakness and it can be defeated. It only requires our collective action, discipline, and forbearance. COVID-19 cannot survive social and physical distancing. It only thrives when you confront it. It loves to be confronted. Kaya ingat, it capitulates in the face of collective social and physical distancing. It bows before good personal hygiene. It is helpless when you take your destiny in your own hand by keeping them sanitized as often as possible. This is not a time to cry about bread and butter like spoiled children. After all, the holy book
tells us that man shall not live by bread alone. Therefore, let's obey and follow the instruction of authorities. Let us flatten the curve. Let us flatten the COVID-19. Let us exercise patience. Let's be our brother's keeper. In no time, we shall regain our freedom, enterprising and socializing. We are now living in this pandemic world. Look what this pandemic do to the world. Tingnan nyo. It put all nations of the world on the defensive mode. Nasa depensa, lahat. It put all nations of the world on the defenseless status. Nagkakandara pang mundo. It put all nations of the world on a devastated and defeated spirit. And as Christians, we are more than conquerors through them that love God. Amen? Kaya ngayon, mga kapatid ko, we are to be the one that will reverse, that will change, that will reclaim the situation by standing on our ground, advance our ground by being on the offensive, attacking and advancing our ground. Yun po dapat ang ating ginagawa. Rather than tira ng tira tayo sa kapwa natin mga pastor, rather than tira ng tira tayo sa kapwa natin believers, bakit hindi tayo magkaisa? Alam nyo, divided so much, lalong-lalo na sinasabi ng mga believers daw, mga Baptist daw. Yan sigurong dahilan kaya binabira tayo ng Panginoon. Dapat lang makinig tayo at makita natin ang kahalagahan ng ating sitwasyon at atin po dapat ito matulungan dahil we are the one who has the answer. Not the world. They don't have. We have the answer. The Word of God. That's why hindi aksidente yung live streaming na ito. Hindi aksidente na wala tayong tawag to, yung mass gathering, hindi accident ito eh. Alam mo bakit? Iscan nyo yung mga lahat po, mga devotion natin na hindi naman dati, mga preaching natin, mga worships. Alam nyo mga kapatid, lahat na lang ganun ang ginagawa kasi walang magagawa eh. Amen? Now, ako nirespeto ko yung mga panindigan ng kapwa ko, pastor. Ang iba'y nagmamadali. Di na makatiis. Sige lang, kung gusto mag-congregate, go ahead. Mayroon nga nagsabi sa akin, kami po, hindi tumigil ang congregation namin, tama ho yan. If you have the opportunity, bakit di nyo gawin? Pero hindi nyo po pwedeng parihasin sa lahat ng lugar. Because hindi tayo pari-pariho ng lugar. Ang gagawin natin ay, respetuhin na lang natin. Ako nga sabi ko, extended. Hindi kami General Quarantine Region 3. Hindi pa tayo sa G, no? Okay. Hanggang 15 pa. What if kung ang 15 ay hindi pa obra? Alam nyo ba sa panahon na ito, kung ano pang sitwasyon? Ha? Sa Pilipinas, pataas ng pataas pa. Napapunta na sa 8,000 na, 8,000 na. Nung nakaraang linggo, 6,000 pa lang ngayon, 8,700, I think 72 na. Pataas pa. Hindi pa pababa. Pagkatapos nagmamadali kayong magagathered. Go ahead. Respetuhin ko yan. Pero ang sabi ko ay ganito sa mga membro ko. Hanggat hindi napaplatin ang curve, manatili kayo sa mga bahay niyo at huwag kayong lumabas. Bakit? Gusto ko walang mamatay at walang mahawaan ni isa sa mga membro ko. Bakit? Gusto ko silang makita na pag dumating na ang panahon, kaya sabi ko, it is not the government that will declare na tayo magkaroon ng mass service. Ako, antayin nyo ang pasabi ko. Bakit? Because I want
to make sure hindi lang ako concerned sa inyong spiritual status. Hindi lang ako concerned sa spiritual growth ninyo. Concerned din ako sa spiritual health ninyo. Bakit? Dahil hindi ko lang trabaho, pangalagaan kayo spiritually. Trabaho ko rin na pangalagaan kayo physically. Kaya po, yan ay aking paninindigan at yan ay para sa mga membro ko lang. Hindi yan para sa ibang mga membro ng ibang simbahan. Hindi yan para sa ibang mga pastor. Because kanya-kanya kaming level ng pagkaunawa sa sitwasyon. So, mga minamahal ko, let me preach to you this message, pandemic versus praying and versus preaching. Tingnan nga natin kung hindi kayang talunin to. Amen? Naka-ready na ba kayo? Introduction pa lang po yan. Introduction pa lang. Let me show you. Unang-una, first point is the pandemic. The pandemic. 2 Timothy chapter 3. Tingnan nyo. 2 Timothy chapter 3, verse number 1. The pandemic. Anong sabi niya? Know this also. Know this also. That in the last days, perilous time shall come. Nais kong inote ninyo yung perilous. Perilous time. Sabi nga na narinig ko sa mga preaching ng ibang mga pastor, mga kaibigan ko rin na pinapanood ko, we are not only living in the last days, we are living in the last minute of the last days. Therefore, mapipil natin and we will be able to notice, we will be able to see that the situation that we are in, alam nyo, sabi nga ng isang pastor Pastor, ano sa palagay mo ito? Alam mo, pinapatikim na tayo ng Panginoon kung ano ang mangyayari. Although bago mangyayari ang lahat naman, ay wala na tayo rin eh. Pero, pinapakita na ng Panginoon sa atin, nandyan yung sinasabi ng sa mga Facebook, may 666 na, may ganito na, may ganyan na, may ganito na. Okay, pinapakita na sa atin ng Panginoon actual. Pinapakita na sa atin ng Panginoon tatakan, pero wala pa yan. Hello? Hindi ko maintindihan eh. Kuminsan, ang ating pagpaprophecy, tinatakot na tira, may tatakan. Hindi ka makabay ansel. Kailan mangyayari yon? Hindi yan mangyayari hanggat andito pa yung mga believers. Mangyayari yan pag nag-rapture, after the rapture na. Sabi nga na magkaroon ng one world currency, magkaroon ng one world government, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Paano na yan? Bakit mo worry, wala pa? Amen? Mga minamahal ko, hindi pinapatikim sa atin at pinapakita sa atin ng Panginoon kung ano ang mangyayari. Anong ikakatakot ko dyan? Hello? If we know our Bible well, kaya sabi ko nga, alam nyo, bakit nagiging ganito ang pangangaral ko? Dahil I was so inspired with the situation, mga kapatid, na ito ay pwedeng gamitin para lalo pa mai-preach, mai-pangaral, mai-share ang salita ng Diyos sa marami pang tao at maraming nanonood kasi wala silang trabaho, hindi sila busy. Kaya sikapin nyo. Sikapin natin lahat na maibahagi natin ang salita ng Diyos para sa lahat. Dahil ito na ang pagkakataon. May panahon ang mga taong manood. Kung ikay mapanood dyan, tapos ma-share mo ang kaligtasan dyan, ano ang ginagawa ng pandemic na ito? Nung nakaraang Sabado, tinuro ko sa inyo anong spirit ng pandemic. Lahat puro pessimistic. Puro negatibo. Once na negatibo ang iyong mga pananaw, worry ka ng worry, stress ka ng stress, complain ka ng complain. Come on! At ano pa yung mga pity spirit, mga espiritu na kung saan laging negatibo na lang, may takot. Okay, ano ang mangyayari? Espiritu ng pandemic yan eh.
na kung saan siyang nagkukos, kaya lalo kang madaling mamatay. Amen? We are living in this pandemic world. Why? Sabi diyan, in the last days, perilous time. Yung perilous na yan, dangerous. Delikadong panahon. Tanong, itong pandemic time na ito, itong COVID-19 sa buong mundo, delikado o hindi? Di delikado. Pwede kang mahawaan anytime eh. Amen? So anong ginagawa ng pandemic na ito? Anong ginagawa niya? It is making people sick. It is destroying people's lives. It is killing people numerically. Hello? Ano pa? Killing our senior citizens. Killing our little children. It is killing our job. It is killing our economy. It is killing different kinds of people in the world. It is attacking people. It is attacking, loved ones. It is attacking you and me. Hindi nyo ba naintindihan yan? Kaya my heart are really aching. Pero habang nasasaktan ako dahil mayroon akong alam na mga loved ones ko na naapektuhan at nandyan, ay lalo akong nag-iinit. Lalo akong nag-aalab. Lalo akong gustong pumatay kung nakita ko ng pandemic, makikipaglaban talaga ang patayan. Pero yun ang sitwasyon natin eh. This pandemic will try everything. Will try to take our mind, to take our revived spirit. It will try to stop our work. It will try to stop our job. It will try to stop our business. It will try to stop our school. It will try to stop our transportation. Try to stop our churches. Try to stop our worship. Try to stop our spiritual growth. Try to stop our normal and natural activity day by day. It tries to stop our life. Pero tanong, hayaan na lang ba natin ito ang ginagawa sa atin? Na wala tayong gagawin? I don't think so. Sabi ko sa kapatid ko, lumaban ka. Labanan mo. Kung ikaw ay mayroon ng virus sa loob dyan, it is not the outside battle na. It is now the inside battle. Do something alternative. Do something possible. And believe in God. Trust the Lord. And let the Lord heal you. Why? Pag ngayon nagkasakit ka, punta ka sa doktor, maniwala ka. Hindi ka man asikasuhin doon sa ospital, ikaw lang mag-isa doon eh. Kaya doon sa ibang bansa, sa state, sabi nila, ang quarantine mo sa bahay, hindi sa hospital. Kasi wala din sila magagawa sa ospital. O, magpapahospital ka na lang daw talaga pag tube na ang kailangan mo. Kaya tingnan nyo kung anong gagawin nito sa atin. I'm not worried about it. I'm angered about it. At gusto ko makipaglaban at makapagbuno. Kaya kung ang trabaho ko mag-preach, kung ang trabaho ko mag-pray, dito ako makipagbuno. Dito ako babanat. Hello? Dito tayo babanat. Dito tayo manampalataya. Dito tayo manalangin. Anong sabi? Sa pangalawa, 2 Timothy chapter 4. Sabi ni Apostle Paul, okay, papasok na tayo sa pangalawang puntos, the preaching. The preaching. Anong sabi? 2 Timothy chapter 4, verses 1 and 2, I charge thee, therefore, before God
and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing. Preach the word. Be instant in season and out of season. Alam niyo ba kung ano ang sinasabi ng Panginoon dyan? Ang sinasabi ng Panginoon, inuutusan kita. Tina-charge kita. I authorize you. I command you to what? Preach the word. Why? He is the judge of the living and the dead. Anong ibig kong sabihin, mga kapatid ko? Our preaching must continue on. Our worship must continue on. Kahit wala sa building, kahit sa mga bahay, it must continue on. Hindi ko alam ibang mga pastor. Usually devotion. Ako po, ayaw ko mag-devotion. Ang devotion ko hindi para sa mga membro. Ang devotion ko para sa mga tao dyan, sa labas. Pero ako, pagdating ng live streaming, live preaching ako. May tao, walang tao, magpipreach ako. And with the help of the gadgets, makakaabot ito sa bahay ng mga membro. Every time, mayroon kaming worship service. Amen, mga members! Yes! Huwag kayong mag-amen sumigaw. Type ng amen. Kasi yan ang inyong magagawa. Amen! Our preaching must continue on. As the battle, sabi niya, become hot, become fierce. Our preaching must be elevated to the higher level. Hindi ko maintindihan. Pero nasa rights naman ng mga iba yan eh. Kung magtuturo ka ng lesson ka ng lesson, discipleship lesson ka. Hindi ko sila kini-criticize po. Pero kailangan ko sa panahon na ito, kung ako membro, kailangan ko ma-revive ako. Kailangan ko maturuan ako. Hindi ng doktrina, anhin mo yung doktrina kung patay ka na. Hello? Ang kailangan ko, mapaglabanan ko ito. Ang kailangan ko, hindi ako magupo ng pandemic na ito. Kaya kailangan ko ng ng pangangaral ng salita ng Diyos na mag-inspire, na mag-revive, na mag-encourage sa akin, na magtutulong sa akin upang ako'y lalakas, upang ako'y titibay, upang ako'y hindi matakot, at upang tuloy-tuloy ako maglilingkod sa Panginoon. Amen? Yun dapat ang kailangan. Mga kapatid ko, habang ang laban, we are in the battlefield eh. Habang ang laban ay umaatikabok. Habang ang laban ay talagang nagiging grabe. Habang ang labanan ay lalong tumitindi at lalong bumibigat. At ang kalaban ay lalong nagpupursige. Dapat ang mga mananampalataya lalo ding nagpupursige. Hindi tayo paatras, tayo'y paatake. Amen? Amen? That's why our preaching, habang ito ay nangyayari at habang ang kalaban ay walang humpay at walang tigil, kinakailangan ang ating mensahe ay tumitindi din. Tumataas dapat ang level ng emosyon. Tumataas dapat ang level ng pananalig. Tumataas dapat ang level ng pangangaral. Ang ating mga pangangaral ay kailangan maging katulad ng dinamita, maging katulad ng bomba, maging katulad ng granada, maging katulad ng kung kailangan missile at kanyon ang kailangan or masinggan ang kailangan, gagawin ko sa pangangaral ko. Bakit? Yun ang kailangan ng mga membro. Kung kailangan ng pangangaral ko ay maging tornado sa buhay mo at saka sa buhay ko. Kung kinakailangan ng pangangaral ko ay maging katulad ng unos, ng bagyo, ng baha, ay gagawin ko para lang ang kapatid ko sa pananampalataya tumindig
tumapang at titibay sa kanyang pananampalataya habang hinaharap ang pandemic na ito. Hello! At yan dapat ang ating gagawin. Amen! Kinakailangan ko ng katulad ng ginagawa ng mga unang mananampalataya pag kanilang pinaglalaban ang kanilang mga pananampalataya. Katulad ng sinabi na Apostle Paul, ipinaglaban ko ng mabuti. Patay kung patay. Hindi ko inari ang buhay ko ay okay. But ako ay makikipaglaban. Therefore, in our preaching, number one, our preaching must display power and strength from God. Amen ba mga kapatid ko? Amen ba mga kapastoran ko? Mga kapwa ko manggagawa, our preaching must be full of power, full of strength. At yan po ay hindi magagawa sa pasigaw-sigaw lang. Kung di mangyayari yan, kung ikay laging nakatikluhod, pastor, hindi ka lang nag-aaral ng kagalingan, kung di dinudulog mo sa Diyos at iniiyakan mo, Panginoon, ang mensaheng ito, kasihan mo, wala akong magagawa kung wala kayo. Kahit na i-deliver ko ng maayos ito, kung hindi mo ito i-empower God, hindi mo ako i-empower, hindi mo empower ang salita ko, walang saysay ito. Yun dapat ang panahon, itong panahon na ito, na ano, kung wala tayong ginagawa, di magpakalakas tayo sa Diyos. Amen? Amen? Di magpakatibay tayo. Di magpakagaling tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. We have plenty of time now. At sabi ko sa mga membro ko, we have plenty of time being in the live streaming because wala tayong ginagawa. Pasalamat ako sa mga membro. 100% present. Amen. Pag may absent pang membro sa live streaming, hindi ko na kasalanan. Hello! Amen! Ang laban, mga kapatid, nag-uumpisa pa lang. Kaya ang preaching natin, na panlaban natin, must display power and strength. Number 2, our preaching must display courage and might. Bakit po? Romans chapter 1, verse 14. Sabi niya, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, sharing to any kind of people, to the wise and to the unwise. So I must, as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Yun lang po yun eh. Kita natin na maraming kaluluwa ang namamatay. Pero ang tanong, ilan kaya sa mga kaluluwang yun na puntang langit? Kailangan nilang gospel. Kaya pasalamat ako ng social media ngayon. Ang dami talaga nagsishare ng gospel. Ang daming nagsishare ng kaligtasan. Mga kapatid, oportunidad natin to. Gamitin natin. Our preaching must be, empowered by God, empowered by the Holy Spirit. It will display power and strength. It will display courage and might. And number 3, our preaching must display faith and confidence in God, not in ourselves. Saan? Our preaching must display this kind of spirit in this time of pandemic. Hello? So, hindi ko maintindihan yung mga kapastoran. Bakit parang kung paano ka nangangaral noon, kung ganun-ganun lang din, parang pangangaral mo, ganun lang din. Parang walang pagbabago. Bakit ganun? Ang pag-aaral ay para bagang sunod lang sa Bible lessons. Ako hindi.
pinapag-aralan ko ang ipapangaral ko. At kahit na mayroon akong isang buwang nakalaang preaching, iba't iba, puro preaching lahat, regardless sa station, sa panahong ito. At yan po ay hindi magbabago. Yan po ay aking hangad na iyan ang lahat ng mga mensaheng nandyan, ipipreach ko po yan. Ipakangaral ko po yan. Bakit? Dahil kailangan niya ng mga tao ko, kailangan niya ng mga membro ng simbahan, kailangan niya ng mga tupa ng Diyos, kailangan niyan sa panahong ito. So anong panglaban natin? Una, habang tumitira ang virus, dapat tumitira din tayo sa preaching. Amen? Hindi latiguhin ang mga membro natin, kung di i-encourage natin ang mga membro natin. Amen? Hello? Bakit po ang preaching dapat mapalakas, mapatibay, mapatatag ang bawat mga membrong na nanunood, ang bawat viewers nating nanunood at marirevive sila? Bakit po? Laban! Through preaching, to listening to the Word of God. Tuloy! Walang magbaback out, walang magbaback down, walang tatalikod. Tuloy ang pangangaral, tuloy ang virus tuloy tayo. Amen? Pangatlo na nais kong dalhin sa inyo, matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse number 16, 17, 18. Anong sabi doon? 16, rejoice evermore. 17, pray without ceasing. 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yung pala pinermit ng Diyos ang pandemic na ito. It is His will. What is really happening to us? Sinong pwede magsabing hindi? Kahit sinong pinakamagaling na mga ngaral? Wala. Therefore, anong gagawin? Sa lahat ng bagay, magpasalamat Kaya ako, tinitingnan ko ang pandemic na ito hindi sa negatibong paraan. Tinitingnan ko ang pandemic nito sa positibong paraan na magagamit pa rin ito para ang mga mananampalataya ay mapatibay at mapalakas sa pananampalataya. Kailangan kung minsan ng pagyugyug ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya, ng mga Kristiyanong pinagpala na para ano? Para matinag ka naman. Pare-pareho tayo ngayon, mayaman man mahirap. Pero tanong, ang pananampalataya mo ba lalong tumindi? Lalo bang lumaki? Lalo bang tumibay? Lalo bang tumatag? O ang pananampalataya mo nag-shrink lalo? It's because wala nang service sa simbahan. Sabi ko sa mga mananampalatayang nanonood sa akin, sabing simbahan, ito dapat lalong magpatibay sa atin. Ito dapat lalo tayong nagkikraving sa isa't isa that one day we can congregate again. Pero hindi como wala tayo sa kongregasyon natin, ay mawala ang ating relasyon sa isa't isa. Our prayer to one another must continue on. Our worship together must continue on. Hello? Bang mga pastor, concerned masyado sa offering. I am not concerned sa offering. Pero salamat naman sa Panginoon, may offering pa naman na dumarating. Bakit po? Hey, ang pananampalataya natin nakasalalay sa Diyos. At ang Panginoon ang magtatouch. Ang mga membro mong matatapat at matured enough will just do the responsibilities. Ang trabaho ko, pakainin, patibayin, i-inspired. At pag na-inspired, na-challenge, natibay ang mga membro, maniwala kayo, ang provision ng Diyos na dyan, gagamitin sila ng Panginoon. Walang problema dyan. Pero hindi yan ang focus natin. Ang focus ko bilang mga ngaral at lingkod ng Panginoon, bilang pastor sa simbahang ito, alagaan ang mga membro ko, mahalin sila at guidance sila kung ano ang kanilang dapat gagawin sa mga panahong ito. And we can call to one another, we can text to one another and appreciate one another. Hello? Yun po ang ating dapat trabaho. Now, pangatlo na nais kong pakikita sa inyo,
Ayon sa 1 Thessalonians is this, the prayer. The prayer. Alam nyo, hindi lang tayo nasa physical battle right now. We are also in the spiritual battle. Abangan nyo ang mensahe kong kasunod. One of the Saturday ipipreach ko. Ano? Anong ginagamit ng mga doktor nga? The shield. The armor. Ipipreach ko yan dito. Pero maganda po yan. Bakit po? Kailangan natin ng panlaban eh. Kailangan. Amen? Pero ito po, isa. Isa ito. Ang sabi niyan, the prayer. Ang sabi niyan, in everything give thanks, continue, pray without ceasing. Alam niyo ba, ang tinuturo ng panalangin is consistency. Hindi sa panahon na ito, hey, kung wala pang pandemic at ang prayer life mo hindi intact, on and off, sana po sa magitan ng pandemic na ito, maging consistent ang daily in the Lord nyo. Prayer yan, and daily in the Word. Bakit po? Mas ito ang kailangan natin sa panahong ito. Hello! Nagustuhan kong isang send ng isang kaibigan kong pastor sa kanyang Facebook. Sabi niya, pag ang iyong Bible ay falling apart, your life is not falling apart. Ang ganda. I like it. Quotation po yun eh. If your Bible are falling apart, your life is not falling apart. Kaya sabi ko, wow, I like it. I love it. Tapos response ko sa kanya, I am still using my Bible who is falling apart. Amen! Bakit po? Dahil nandoon yung treasure na kung saan lumipas na ang mga panahon, years of service, nandoon yung mga treasure na hindi mo pwedeng itapon eh. Ang Bible na nagkagutay-gutay na, ang Bible na naluma na kung saan ay nandyan, ginamit mo sa napakahabang mga panahon, maniwala ka, marami pa rin yun. Laman na hindi nauubos. Hello? Kaya gagamit ka ng bagong Bible. Ang hirap. Amen? Wow! Kaya mga mahal ko sa buhay, mga kapatid ko sa pananampalataya, tandaan niyo po ito. Our prayer is really so much needed sa panahon na ito. The greatest spirit that must be developed. Note this, mga members of the church. The greatest spirit that must be developed in this time of great trial and crisis is one, a full of prayer spirit. Ang espiritong punong-puno ng pananalangin. Hello? Ano pa? A thankful spirit. Ang espiritong punong-puno ng pagpapasalamat. Ano pa? According to that verse, a spirit, a rejoicing spirit. Why? Because you understand this is the will of God in Christ Jesus concerning us. Punong-puno ng pananalangin sa araw-araw. Punong-puno ng pasasalamat sa araw-araw. Bakit ho? Kasi bawat araw binigay ng Diyos eh. Kung hindi ka binigyan ng Diyos ng araw na ito, patay ka na, hindi ka na nakagising. Kaya hindi ka na makapagpasalamat. Pero pag nagising ka pa, nakapagpasalamat ka pa, aba, grasya ni Lord yan. Amen? Mga members sa simbahang ito, anong klaseng spirit ang ma-develop natin while just we are in our houses? At una, a full of prayer spirit. Laging nakatiklohod. A thankful spirit. A rejoicing spirit.
because we understand that God, this is the will of God. Now, ano dapat ang gagawin ng pananalangin natin? What should be our prayer do in this time of pandemic? Number one, our prayer must move the hand of the Almighty God working in our behalf. Yan ang dapat mangyari sa panalangin natin. Ang panalangin natin ang mag-uudyok, ang magmumove sa kamay ng Diyos para tayo ay kanyang kalingahin at bakuran. Sabi sa James chapter 5 verse 16, ang sabi niya, confess your fault one to another. If you have a burden, if you have problems, say it, share it, and pray for one another. Amen? Why? That they may be healed. Pag ikaw may sariling dinaramdam, pag ikaw may sariling nararamdaman, huwag mong sarilinin. Kaya sabi ko sa kapatid ko, Jonah, tandaan mo ito, huwag mong sarilinin. Kasama mo kami dyan. Pinatuluan na kita ng luha kay God. Kala mo. Kaya, ikaw, gumawa ka ng alternatibo. Hindi ka dapat magpakahina ng iyong pananampalataya sa Diyos. Pray for one another that ye may be healed. At ang sabi niya, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. You may be alone in your home. You may be alone in your home. But you are not alone with God. May kasama ka. Sino? Si God. Kaya sasabihin ko sa lahat ng mga sickly person today, those who are in the hospital, although may mga nag-attain sa inyong doktor, hindi permanente ang doktor sa harapan nyo. Pero nais kong sabihin sa inyo, you are not alone. Kung ikay mag-cling, kung ikay yumakap sa Diyos, because God is there that can help you in your needs. Sana makita nyo yan. Tayong mga malulusog, continually manalangin. Ipanalangin natin ang mga may sakit na sila'y gumaling. Amen! Verse 17, Elias was a man subject like subject to like as passion as we are. Sino ba si Elijah? Hindi naman superhuman si Elijah eh. May weaknesses din siya. Katulad din tayo natin. Pero mga kapatid, pambihira, when he prayed, ang sabi diyan, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not in the earth for a space of 3 years and 6 months. Panalangin si Elijah, walang ulan. Maniwala ka, 3 taon at kalahati na walang ulan. Tapos, he prayed again. After 3 years and 6 months. Are you with me? He prayed again. And the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruits. Pambihira yan. Amen! Consistent ba siya sa kanyang panalangin? Yes! Faithful ba siya sa kanyang panalangin? Yes! Sabi ko nga sa inyo, habang umaatikabok ang laban, dapat ang preaching natin ay umaatikabok din.
Dapat ang panalangin natin ay sobrang maningas, sobrang maapoy, na kung saan pag ang germs ay dumating, sa apoy pa lang, sunog na. The fervent prayer, ang maningas na apoy. Alam ba ninyo, nag-preach ako, the fire? Isang karakteristik ng fire ay ito, papatayin ng apoy ang germs na kahit ano. Kaya tandaan nyo to, ang maningas na pananalangin ng isang mananampalataya, kayang patayin ang germs sa loob ng katawan mo. Kaya paningasin mo. Paningasin mo ang preaching mo. Paningasin mo ang pangangaral mo. Paningasin mo ang pananalangin mo. Papatayan ng kalaban. Hello? Our prayer should be really what? Our prayers must move the almighty hand of God working in our behalf. Ito pang magagawa at gagawin ng panalangin. Our prayer must show the power of God. Makita dapat ng lahat ng tao ang kapangyarihan ng Diyos sa magitan ng panalangin natin. Paano? Ito, sabihin ko na sa inyo, mga membro. After ng pandemic na to, ang prayer ko sa Panginoon, walang membrong mahawaan, walang membrong mamamatay sa pandemic na ito. Dahil nais ko, pag diniklara ko na, punta na kayo sa simbahan, magsimba tayo. Lahat ng membro present. Hello? Kahit yung mga taga-Bagyo, kahit yung mga sa mga lalayo, papupuntahin ko sa simbahan. Minsan tayo magsamba pa sa salamat sa Diyos. Pero in my decision kung paano, ako nga, sabi ko nga after na ideklara ng Pilipinas, natapos na ang pandemic, pag-antay ko ng 1 linggo, titingnan ko kung hindi pa tumataas, kung talagang tapos na. 1 linggo o hanggang 1 buwan, after a month, congregate tayo, walang mask. Bakit po? Iyon ang inihantay ko. Matapos. Why? Nasa panalangin natin yan eh. Amen ba? Sa request nyo mga membro, ilagay yung prayer request ng pastor nyo. Dinadalangin ko araw-araw ito at patuluhan ko ng luha na Panginoon, walang membrong magkasakit. Walang membrong madala sa ospital. Sa oras na ito, sa panahon na ito, gusto ko walang mahawa ang membro o Diyos para pag nag-congregate kami, uli, lahat present. Lagay nyo yan sa mga prayer request nyo araw-araw. At kayo ay mag-ingat. Amen. Our prayer must show the power of God. Did Elijah pray? Did God show His manifesting power? Yes. Bakit po? Nung nananalangin si Elijah sa panahon ng alas 6, iyon na evening sacrifice, pagkatapos nanalangin siya, ang unang nanalangin, mga kampo ni Baal, mga false prophet, ganyan, maniwala kayo. Nung si Elijah na nagpray, the fire strike from heaven. He prayed, and the Lord's fire came down and burned the sacrifice. Nakita ng mga tao, yes! Ang sabi nila diyan, pambihira, ang totoong Diyos ay Diyos ni Elijah. First, nandoon yan sa 1 Kings chapter 18, 36 to 39. Ano pa? Dito pa. Our prayer must continue on faithfully in spite of the threat. Alam niyo mga kapatid, kahit pigilan pa tayo sa pagsamba, pagpunta sa simbahan, hindi tayo mapipigilan sa pag-worship. Hindi tayo mapipigilan sa pag-preach. Ano pa? Hindi tayo mapapigilan sa pananalangin.
Amen! Actually, hindi naman pinagbabawal ang pananambahan ang pag-worship sa atin eh. Pinagbabawal lang ang congregation, ang pag-congregate. Amen! So therefore, mga kapatid, saan yan? Daniel 6:10. Nakita ba ninyo yan? Doon sa Daniel 6:10, na kung saan si Daniel, may threat, nag-pray. Doesn't matter. Oh, sa atin, di naman tayo pinagbawalan, di manalangin eh. Malaya pa tayo eh. Amen? So anong gagawin natin? Continue. Ang panalangin ay matindi yan. Isang verse na gusto kong buklatin natin ito. At dito ako magko-close. Magko-close ako sa verse na matatagpuan sa Matthew. Matthew chapter 7. At dito ko tatapusin. Matthew chapter 7. Verse number 7. Matthew 7. Verse number 7. Sabayan nyo ako. 7 and 8. Di ko man kayo marinig. Marinig kayo ng Diyos. Matthew chapter 7. Verse 7 and 8. Ready? Go. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be open unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened. Amen? Now, tatlo dyan ang inuutos ng Panginoon. Ask, sunod, ask, sunod, seek, sunod, knock. That is a simple word. Kung ang buhay mo ay maayos at walang crisis, paano ka humiling? Paano ka humiling? Paano ka magpipray? Paano ka mag-ask pag life is easy? Paano ka magnanak pag life is easy? Paano ka magsisik if life is easy? A lot of people will not seek money if they have the money. They will not seek food if they have the food. It's an easy time. Gusto mo ng tubig? Walang problem. Everything is easy and you have the water. Pag sabi mong, ask, pahing tubig. Pahing tubig lang yan. Ang dali lang iabot sa'yo eh. Sa basong tubig eh. Nandiyan na. Pero nais kong gawin nyo ito. Inyong i-relate itong tatlong bagay na ito pag sa panalangin mo, pag ikay nasa crisis. Sige. What if ang mahal mo sa buhay, ang asawa mo, ang anak mo is between life and death? Paano ka mag-ask? Hoy! Panginoon, iligtas mo mahal ko sa buhay. Amen? Yun ba yun? Panginoon, knock-knock, Lord. Knock-knock. Ganun ba yun? Sa akin ho, hindi ko nakitang ganyan eh. Naranasan ko po kung ano yung sinasabi kong asking. Noong ang simbahan ito'y nakaranas ng grabing pagsubok na kung saan nag-ask ako sa mga kapwa ko baptist na tulungan ako. Pinangakuan lang ako ng pinangakuan, di ako natulungan. Nalubog ako sa utang, nasangla ang property ng simbahan. Wala man lang tumulong at makatulong. Iyak nang iyak ako sa mga kapelosip kong mga pastor, tulungan nyo lang ako. They have all the reasons.
Sa sobrang pressure, itininda ko lahat ng aming matitinda. Hindi pa rin umubra, kulang pa rin. Hanggang dumating sa na ang aking binabayaran ko, buwan-buwan ay talagang sobrang laki na. Hanggang sa kahit na pamasahe papuntang Manila, wala na ako. Ang asawa ko nag-50-50 sa hospital, nagpaalam na sa sobrang stress. Ang tawag ng kanyang stress, Titanic stress. 2 taon, sleepless night. Palit-palitan kami ng misis ko. There would be times na gusto ko nang ibunggo, hindi ako makatulog. 2 araw, 3 araw, 1 linggo, hindi ako makatulog. Gusto ko nang ibunggo ang ulo ko sa pader, ipukpok ang ulo ko sa pader. Pag gising kong ganyan, hindi ako makatulog, I will open my Bible. I could not read my Bible. I will just keep on crying and crying and crying. Hindi ko sinabi ito sa mga mahal ko sa buhay. Iiwanan ka ng membrong nasa 300, matitira 20. Paano ka? Tapos sabi ng isang pastor, paano ka naka-overcome? Di ko alam pa paano eh. Basta't on that moment, sleepless night namin, papatawag ko. Makikita ko ni misis ko, hindi ako makatulog, umiiyak lang akong ganyan, yayakapin niya ako, tawagin ang mga anak ko. Magpipray sila, doon ako mahimasmasan. Pray lang. Pag siya naman, ganun din, pray din. Pray lang kami. Grabe. Wala. Yung dumating sa punto na pag ikay nagpipray, pag nag-a-ask kang ganyan, para bagang in that time, in that first year, na ako'y nananalangin sa Diyos, walang answer. Ang pakiramdam ko, ang Diyos bingi. Ang pakiramdam ko, ang Diyos, ang mga anghel, ang lahat sa langit tamimi. I don't have the answer. I keep on asking and asking and asking and asking. Wala answer. Dumating ako doon sa oras na knocking na. Hindi lang asking, knocking. Bakit ko ang pakiramdam ko ay nasa four corner ako ng rihas na puthaw, ng prison, ganyan. I am prison with a problem with my situation. I am enslaved. I am in stock. I am in prison. Nung tiningnan ko sa paligid ko, wala namang opening, wala namang door. Pagtingin ko sa gilid, wala namang opening. Dito, wala namang opening. Wala namang opening dito. Wala namang daan dito. Nung tumingala ako sa langit, mga kapatid, doon ko nakita, doon pala ang opening eh. Nandoon pala yung gate eh. Kaya sabi ko, pambihira. Ganito pala to ha. Kaya nung sabi ko, knocking, ibang klaseng knocking ang ginawa ko mga kapatid. Pag ikay nasa prison, anong gagawin mo? Knock-knock? Hindi ganyan ho. Hindi. Ang ginawa ko, kakalampagin ko. Kakalampagin ko. Oy! Sino ang nakakarinig sa akin? Tulungan niyo ako dito. O Diyos sa langit, kung ikay hindi bingi, tulungan mo ako. Hello? Kaya ang ginawa ko mga kapatid, ganun pala ha. Yung tagalangit, bingi-bingi ha. Tagal-tagal ko nang nag-aas. As ako nang as. Walang magagawa. So itong gagawin ko. Pakiramdam ko mga kapatid, ang panalangin ko, ganitong gagawin ko. Sa panalangin ko, ina-imagine ko, dadalo ko ng maso. Dadala ko ng pinakamabigat na bagay sa panalangin ko. Aakyat ako sa langit. Aakyat ako sa langit. At lahat ng pillars sa langit, kung may pintuan yung langit, kung mayroong pillars ang langit,
ay aking mamasuhin sa pananalangin ko. Hindi kayo makinig ha, ay mamasuhin ito. Bagang! 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 Yun ang ginawa ko sa panalangin ko. Para ma-relieve ako, iistorbuhin ko ang langit. Wawasakin ko itong pintuan, wawasakin ko ito, ang pillars na ito, hanggat hindi ko patutulugin ang langit, hindi ko sila bibigyan ng kapayapaan, hanggat hindi ako mabigyan ng answer. That is the kind of knocking I did in time of my crisis, in time of my difficulties. Grabe. Pero paano ka magsisik in seeking? Paano? Iba rin yung seeking na yan in time of crisis, in time of between life and death. Maghahalo, kapatid. Ang luha mo, ang pawis mo, ang laway mo, lahat-lahat na maghahalo-halo yan for the sake lang of seeking. Alam niyo ba kung ano yon? Ini-imagine ko isang gabi na ako ay mayroong isang answer lang. It is the needle. And it is God. And that needle ay nahulog sa isang mountain, sa isang gabundok na dayami. Anong gagawin ko? Walang ibang answer. Hindi tao. Hindi makatulong sa akin ang tao. Hindi makatulong sa akin ang mayaman. Kung sino ang makatulong sa akin, yung needle na yan, yun ang Diyos na yan. Siya lang. Wala nang iba. Kaya sabi ko, kung nawala yan at nandyan yan sa isang bundok na dayami, uumpisahan ko na ngayon. Uupuan ko, iisa-isahin ko ang gabundok na dayami, ilipat. At sinabi ko sa Panginoon, I don't care kung gaano katagal. I don't care kung gaano katagal ang seeking ko sa iyo, O God. Hindi ako nagmamadali. I don't care kung how many years mo ako ipapalampas dito. Pero isa-isahin ko. Siguraduhin ko malipat ko ang gabundok na dayami na yan hanggat matagpuan ko ikaw. At pag natagpuan kita, hindi na kita papakawalan pa. Alam ba ninyo kung gaano katagal kami nagsuffer? I was a wounded soldier for 10 years. I have a wounded family for 10 years. I have a wounded church for many years to recover. Pero ang sabi ko kay Lord, Panginoon, while I'm seeking, I don't care how would be painful with that. I don't care kung gaano ako katagal gumapang. I don't care kung gaano ako kahirap at gaano katagal ako magutom. Willing ako, wag mong aalisin itong situation na ito. Pagapangin mo ako kung gusto mong pagapangin. At hindi ko hihingilingin na aalisin mo ito sa akin. Hindi ko hilingin na aalisin mo ito sa aming pamilya. Pero ang hiling ko ay ito. Pagapangin mo kami kung gaano katagal. We don't care. Don't remove this crisis, this situation in us. Pero mangangako ka, hindi mo kami iiwanan. Iiwanan ako ng lahat ng mga membro. Iiwanan ako ng lahat ng tao. Huwag mo lang akong iwanan, God. At nangako si God yan. Sa 1 Timothy chapter 4 yan. 16 to 17. Iniwanan ako ng lahat, sabi ni Apostle Paul, pero hindi ako iniwanan ng Diyos. And sabi ko sa Panginoon, ito lang, Lord. Pag kami itinindig mo uli, I don't care kung how long. But what I want and desire is this. Pag ititindig mo ako uli, pag ititindig mo uli ang pamilya ko,
pag ititindig muli ang simbahan namin, we will never be the same again. Hindi na kami katulad ng dati. At makita dapat yan sa pamumuhay. Makita dapat yan sa pangangaral ko. Makikita dapat yan sa buhay ng mga anak ko. Makita dapat yan sa buhay ng simbahang ito. And He did. Kaya ang lingkod ng Diyos na ito walang pwedeng maipagmamalaki. Wala akong perang maipagmamalaki. Wala akong yaman na maipagmamalaki. Pero mapagpamalaki ko ang Diyos na kung saan sa oras ng hirap, sa oras ng kagipitan, hindi kami iniwan. At muli, tinindig kami na mas makapangyarihan, mas matatag, mas matibay, at mas may pusong manindigan kahit na nag-iisa lang. Matapat ang Diyos. Kaya anong masasabi ko sa time na ito? Ang panlaban, simple lang. Salamat o Diyos sa dakila mong katapatan sa amin. This pandemic can only be overcome by our dynamic preaching of the truth faithfully, by our effectual fervent prayers strongly, and by our full of rejoicing and thankful spirit every day. Therefore, we should be constant, continual, moving on with the sword of the Spirit, which is the Word of God. Bakit ho? Because ito po ang ating offensive weapon. Ito po ang ating panlaban. Offensive weapon natin ito. Ang preaching natin, ang prayer natin, ang Word of God na pinapangaral natin, the sword of the Spirit, ito po ang ating offensive weapon para po labanan ang pandemic na ito na siyang nag-o-overwhelm sa lahat ng tao. Our dynamic preaching, our effectual fervent prayer, our thankful spirit, and rejoicing spirit in the Lord is our offensive weapon that will overcome the pandemic. Use that. Let us use that together as a church. At ako'y naniniwala, hindi po tayo bibiguin ng Diyos. Manalangin tayo. Amang banal dakilang Diyos, ako'y naniniwala na mahaba-haba itong preaching na ito. Pero wala po kang sinayang na oras dahil alam ko ang oras na ibigay sa inyong mga salita, ang napakinig ng inyong mga salita is already invested in heaven and it will be rewarded. Thank you po sa mga membro faithfully following through, all the listeners that are following through. And Lord, I pray that you continually bless us, continually bless our family, continually protect us from this pandemic, Lord. Continue, Lord, increase our faith, increase our spirit, encourage us, Lord, inspire us to move and to fight and to continually serve you without fear, without doubt, because alam namin, Panginoon, ito ay ma-overcome through your help. So God, bless all of us. Bless our families. Keep us safe, protected. Again, dinudulog ko sa inyo ang aming mga frontliners, mga doctors, nurses. Lord, continually gabayan ninyo. Si Jonah, si Joshua, continually inspired nyo sila. Continually encourage po ninyo dahil maraming nananalangin at kinakailangan gumawa continually ng alternatives para sila po ay ma-release at ma-overcome nila ito. Kiniklaim ko na lahat ng mga may sakit ay inyong samahan, Panginoon, that they will not feel alone in their bed. And Lord, touch their body and heal them. Kiniklaim ko ito inyong gagawin at ito yung dalangin in Jesus' name. And all the people say, Amen and Amen. Salamat po.